Magsanay ng magsanay ay kailangan ng mga gawang ikababanal, tulad din ng ehersisyo ng katawan, maipakinabang ngayon at sa daratan. Magsanay ng magsanay ay kailangan ng mga gawang ikababanal, tulad din ng ehersisyo ng katawan, maipakinabang ngayon at sa daratan. Kay dakila ng Diyos nating Ama, kay buti ng kanyang pangangasiwa, hindi nagkukulang ng pag-aruga nararamdaman sa ayuno na takdan. Ayuno ay gaya ng lagusan, palabas sa pinig na bilangguan. Ang makatahak ay magiginhawahan, ang magtagumpay ay gagantimpalaan. Magayuno tayo sa ating paglaya nang makatakas sa ugaling masama. Magayuno tayo upang maging handa sa dulo nitong ating pakikidigma. Kay dakila ng Diyos nating Ama, kay buti ng kanyang pangangasiwa, hindi nagkukulang ng pag-aruga nararamdaman sa ayuno na takdan. Ayuno ay gaya ng lagusan, palabas sa pinig na bilangguan. Ang makatahak ay magiginhawahan, ang magtagumpay ay gagantimpalaan. Magayuno tayo sa ating paglaya nang makatakas sa ugaling masama. Mag-ayuno tayo upang maging handa sa dulo nitong ating pakikidigma. Magayuno tayo sa ating paglaya nang makatakas sa ugaling masama. Mag-ayuno tayo upang maging handa sa dulo nitong ating pakikidigma. Mag-ayuno tayo nang mag-ayuno, ating wasakin hadlang sa kasakdalan. Patayin niya ang sangkap ng katawan na nasa ibabaw ng sangkalupaan.
ng pasan na iniatang, tila kay taas na pangarap, pilit inabot, pilit tinutuklas. Tila kay lawak ng tinatanaw, kay bigat ng pasan na iniatang, tila kay taas na pangarap, pilit inabot, pilit tinutuklas. Ay luwalhati ng kaganapan, katuparan ng kasakdalan, kamatayan ng kasalanan, paghahari ng katotohanan. O Diyos, naway maging saksi ako, mamasdan ko kaganapan ng paghahari mo. Ako'y kasangkapanin mo, aking gagawin ang bahagi ko, aking ipangaral ang Ebanghelyo. Mapabuhay akong buwan sa mga kalahi ko, gaganapin ko ang kalooban mo. Panginoon, ito ang bahagi ko. Tila kay lawak ng tinatanaw, kay bigat ng pasan na iniatang, tila kay taas na pangarap, pilit inabot, pilit tinutuklas. Tila kay lawak ng tinatanaw, kay bigat ng pasan na iniatang, tila kay taas na pangarap, pilit inabot, pilit tinutuklas. Ay luwalhati ng kaganapan, katuparan ng kasakdalan, kamatayan ng kasalanan, paghahari ng katotohanan. O Diyos, naway maging saksi ako, mamasdan ko kaganapan ng paghahari mo. Ako'y kasangkapanin mo,
manalangin, o tao, gawain buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pagkasikhayin mo, sapagkat takda sa iyo. Pagkapatan, kasakdalan ay matamo. Panahong nagdaan, di na babalik pa. Panahong narito, wag nang maaksaya. Ang pagkakataong hindi ginawa, katumbas sa yamang nauwi sa bulan. Panahon ay ginto at kakaunti na sa iwi mong puso, ngayon'y nagbabatya. Ang magpakayaman, sikayin tuwina, sigaw ng pag-ibig kapatid, kilos na. Panawagan ng langit, oras ay mahalaga. Ikintal sa isipan, huwag waling bahala. Palungin pamumuhay, ngayon ay kaligtan na. Sumulong at hagkan na, yaong puspos na diwa. Ang manalangin, o tao, gawain buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pagkasikhayin mo, sapagkat takda sa iyo. Pagkapatan, kasakdalan ay matamo.
ang bantay salita ng Kristiyanong mapagtagumpay. The will of the Lord be done. Ano ang aking pagdaraanan? Ikaw amang tanging nakakaalam. Ano man ang iyong maging kapasyahan, malugod kong ito ay pagbubulayan. Sa kasiyahan man o sa kalungkutan, buong kaluluwa kitang paglilingkuran. The will of the Lord be done. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Ganito tayo dapat manalangin. Ayon sa pagtuturo ng Panginoon, hinihingi natin ang ating mga pangangailangan sa Kanya, sapagkat sumasampalataya tayo na Siya ang pinagmumulan ng lahat ng mga bagay. Kailangang dumalangin tayo ng walang anumang pag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos upang tanggapin natin ang ating hinihiling. Kung tayo ay may alinlangan, hindi natin ito tatanggapin. Kung ang ating mga kahilingan sa Panginoon ay ayon sa Kanyang kalooban, may pag-asa tayo na ating tatanggapin sapagkat itinuro sa atin na ang kalooban ng Diyos ang makapangyayari. Ayon kay Apostol Juan, mga minamahal, kung tayo ay hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Upang tanggapin natin ang ating mga kahilingan, kailangang gawin natin ang Kanyang kalooban. Ang paggawa o pagtalima sa Kanyang mga kalooban ay pagbibigay lugod sa Panginoon. Sa gayon ay masasabi nating may katotohanan, the will of the Lord be done. Kung ano ang kalooban ng Panginoon, yaon nawa ang mangyari. Sa diwang ito, ang Panginoong Kristo Jesus ay nagpakita ng mga halimbawa upang ating tularan. Nang siya ay magkatawang tao, kanyang sinalita, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang kanyang buong buhay ay pawang pagtupad sa kalooban ng Ama. Ang pagkain ko ay ang aking gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Hindi siya gumawa ng ayon sa kanyang sariling kalooban, kundi ng Ama. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking narinig, at ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Nang ang Panginoon ay malapit ng hulihin upang ibilanggo at ipako sa krus, ay kanyang idinalangin ang ganito, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang sa iyo.
kailangang maging kasang-ayon sa kalooban ng Panginoon ang ating hinihiling at ang ating mga ginagawa upang ang ating mga kahilingan sa Kanya ay kamtin. Maging ang tila mabuting bagay na ating hinihiling ay hindi rin ipagkakaloob kung ito ay hindi kalooban ng Diyos. Sa gayong pagkakataon, lalong napatutunayan natin ang ating pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, gaya ng hiniling ng Panginoon. Hindi masama ang lumampas ang mga pag-uusig at pagpapahirap sa Kanya. Gayunpaman, handa niyang tanggapin kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, sapagkat nagkakatiwalang lubos na lalong makabubuti ito. Si Apostol Pablo ay nagpatunay ng buong pagkakatiwala sa Panginoon na sa harap ng panganib sa kanyang buhay, sa mga gawa ng mga apostol ay ganito ang natatala. At sa pagtira namin doong ilang araw, ay dumating na galing sa Judea ang isang propeta na nagngangalang Agabo. At paglapit sa amin at pagkakuha ng pamigkis ni Pablo, ay ginapos niya ang kanyang sariling mga paa at kamay at sinabi, ganito ang sabi ng Espiritu Santo. Ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng pamigkis na ito, at siya'y kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga hintil. At nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at gayon din ang mga nangaroon doon ay nagsipamanhik sa kanya na huwag nang umahon sa Jerusalem. Nang magkagayoy sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo na nagsisitangis at dinudulog ang aking puso? Sapagkat ako'y nahahanda na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. At nang hindi siya pahikayat, ay nagsitigil kami na nagsisipagsabi, mangyari ang kalooban ng Panginoon. Sa pagkaalam ng kung ano ang kalooban ng Diyos, gaya ng naturang pangyayari na ipinabatid ng Espiritu Santo ang magaganap, ay walang pagtutol na ating tanggapin. Iyaon ang tiyak na mangyayari, sa gusto man natin at sa hindi. The will of the Lord be done. Kaya nga, alamin natin ang kalooban ng Diyos sa atin upang yaon ang ating magawa at mangyari sa buhay natin. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Itinuturo sa atin ng Panginoon ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng mga dalisay na aral ng Iglesia sa pagkasangkapan sa kanyang mga sugo. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Kung malaman natin at maunawaan ang kalooban ng Diyos, ay pagsikapan namang magawa ito sa ating mga buhay. Kung magkagayon ay gagawin naman ng Panginoon sa atin ang nakalulugod sa kanyang paningin, nakasang-ayon sa kanyang kalooban. Pakasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesukristo, na mapasa kanya nawa ang kalwalatian magpakailanman siya nawa. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Kaya't napakahalaga, kapatid, na maligayahan tayo sa kanyang mga aral at sa pagtupad ng kanyang kalooban upang ibigay sa ating puso ang mabuting nasa ng kaisa sa kanyang kalooban. Sa ganito, our will becomes His will. Ang kanyang kalooban ay siya ngayong ating kalooban. At sa atin ay isang katuparan ang bantay salita, the will of the Lord be done. Dahil dito, kung sa pagtupad natin ng kanyang kalooban ay mapasapanganib tayo o magkaroon ng iba't ibang mga pagsubok, mga kahirapan at mga tiisin, masasabi nating may buong pananampalataya at pagkakatiwala
The will of the Lord be done. Mangyari nawa ang kalooban ng Panginoon. Gaya ng ipinahayag ni Apostol Pedro. Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Dahil din naman sa pagkakatiwalang ito, ipinapaubaya natin sa mapagpalang kamay ng Diyos ang ating buhay at kapalaran. Magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Kung loloobin ng Panginoon at may buhay at lakas, o God willing, o dili kaya ay if the Lord wills, ay mga bantay salita upang kilalanin na ang kalooban ng Panginoon ang nakapangyayari sa atin. Kung ang mga salitang ito ay bantay sa ating mga labi, ano ang lalong dapat na mabantayan nating mga magkakapatid? Kaya nga, mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sa wikang Ingles ay maliwanag, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kailangan nating magbantay upang maiharap nating lagi ang ating mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya nating katampatang pagsamba. Ikalawa, mag-ingat tayo na sumang-ayon at gumawa ng gaya ng ginagawa ng sanlibutan. At ikatlo, magbago tayo ng pag-iisip na gaya ng pag-iisip ng Panginoon. Kung ating maisakabuhayan ang biling ito sa atin, nakatitiyak tayo, mapatutunayan natin kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, the will of the Lord be done. Sa pamamagitan ng watchword na ito, we shall prove what that good and acceptable and perfect will of God in our lives. Amen. Sa paglalakbay ko sa sanlibutan, matatak palagi sa aking isipan, mangyari nawa ang iyong